Magandang umaga, Pilipinas! Kami ang inyong lingkod. Ako si Anito P. Alfindo Jr. At ako naman si Berlin May Amasyan, ang maghahatid ng mga preskong balita. Walang kinikilingan Mata ng mga mamamayan. at boses ng sambayanan. Ito ang Porbida Balita, kung saan sa kwento mo, bida ka! Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 16 na bahay sa Tacloban City nasunog, 22 pamilya nangangailangan ng tulong. Suspek sa pagpatay sa retiradong hukom sa Tacloban City, aresta. Sunog sa Maynila, nag-iwan ng 2,000 pamilya na walang tirahan. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na bahay na sunog sa Tacloban City. 22 pamilya nangangailangan ng tulong. Narito si Giselle Cuyo, magbabalita. Nasunog ang 16 na bahay sa Barangay 18, Marascaras, Tacloban City noong November 26, 2023. Ayon kay SFO2 Anthony Alvin Duran ng Tacloban City Fire Station, karamihan sa mga nasunog na bahay ay gawa sa light materials. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, ngunit inaalam pa kung ano ang sanhi ng sunog. Pagluto o electrical faulty wiring ba ang pinakalan nito? Dahil sa insidente, 22 pamilya ang nawalan ng tirahan at nangangailangan ng tulong. Kabila sa mga apektado ang pamilya ni Major Cabalya na nawalan ng tirahan kahit isang gamit mula sa sunog. Sa panayam ng RMA Tacloban, nagmamakaawa si Cabalya ng tulong para makabangon muli sa mga trahedyang naganap. Maraming salamat, Giselle Cuyo. Suspek sa pagpatay sa retiradong hukom sa Tacloban City, arestado. Para pa sa iba pang detalye, nakatutok si Nathan Jedel. Naaresto na ng mga pulis ang sospek sa pagpatay sa isang retiradong hukom sa Marascaras, Tacloban City noong Sabado ng gabi, Nobyembre 23. Kinilala ang sospek na si alias JB, 17 taong gulang. Ayon sa pulisya, inamin ng sospek ang krimen. Sinabi niya na nag-inom siya at gumamit ng ilegal na droga bago ang insidente. Nawalan daw siya ng kontrol sa sarili at nakapasok sa bahay ng 79 na taong gulang na biktima at dito na nangyari ang krimen. Dito na tumangpad sa mga otoridad ang duguan at nakahandusay ng katawan ng biktima at wala na ang sospek. Dinala agad sa pribadong ospital ang biktima, ngunit idineklara na itong dead on arrival dahil sa mga saksak sa katawan. Ang sospek ay nakakulong ngayon sa Police Station 1 para sa ukulang disposisyon. Para sa Porbida Balita, Nathan J. Adel, nakatutok. Wise Choice Merienda to, pili na pailas ito! Pili na! Sunog sa Maynila, nag-iwan ng 2,000 pamilya na walang tirahan. Nakatutok si Cassandra Negro. Isang malaking sunog ang sumiklab sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila noong Linggo ng umaga na nag-iwan ng tinatayang 2,000 pamilya na walang tirahan. Ang apoy na tumagal ng 6 na oras ay sumira ng halos 1,000 kabahayan sa siksik na lugar. Nahirapan ng mga bombero na mapigilan ang sunog dahil sa makitid na mga kalye at sa malapit na pagitan ng mga kabahayan. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Kasalukuyang sinusuri ng Bureau of Fire Protection ang pinsala at nagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Nagtatrabaho rin ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan upang magbigay ng pansamantalang tirahan at iba pang pangangailangan para sa mga nawalan ng tahanan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ang kailangan ng mas mahusay na mga regulasyon sa kaligtasan ng sunog at ang pagbibigay ng mas mahusay na mga opsyon sa pabahay para sa mga residente ng informal settlement. Para sa Porbida Balita, Cassandra Negro, nakatutok. At dito nagtatapos ang paghahatid ng mga nagbabagang balita. Patuloy na susubaybay, patuloy na maghahatid ng mga dekalidad na balita. Ako si Anito Alfindo Jr. At ako naman si Berlin May Amasyan, Walang kinikilingan mata ng mamamayan. at boses ng sambayanan. Ito ang Porbida Balita. Kwento mo, ikaw ang bida.